may di magtitilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ni Santa Lucia, isang dalaga at isang martir. At ngayong araw din po ay healing mass, kaya naman ating isama sa ating mga panalangin, mga taong nangangailangan ng ating dasal. Nang sa gayon, ang Panginoong Diyos ay gawaran sila ng kagalingan. Yan man ay mapa-physical o spiritual na pangangailangan sa kanilang buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang Dalaga at Martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa aming kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilas-gilas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo. Iulan ang isang kwarwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak.
at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, akitin mo poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itaninim mo at iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalugumot, iyong pinalakas. Akitin mo poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming papurihan ang iyong pangalan. Akitin mo poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Danang po nariana, tuwirit ianda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa ating dambana ni Santo Padre Pio at gayon na rin sa mga sumusubaybay via online, live streaming ng ating banal na misa. Mga minamahal na kapatid, ngayon po ay huling araw, Sabado, ng ikalawang linggo ng Adbyento. At bukas ay sisimulan na natin ang ikatlong linggo. Nalalapit na ang Kapaskuhan. Naramdaman natin ang simoy ng hangin na medyo lumalamig. Marami na pong nagbabakasyon sa Tagaytay o kaya sa Baguio. Nariyan na po ang matinding traffic, tinatawag na Carmageddon, na ating nakikita sa balita o di naman kaya ating nararanasan din dahil tayo ay naglalakbay din kung saan-saan, kung tayo ay may kakayanan. At dito makikita natin
na tayo ay nagagalak din dahil sa mga Pinoy, ang Kapaskuhan, ang araw ng Pasko ay napakahalaga. Kaya naman, inihahanda natin ang ating mga sarili para sa Kapaskuhan. Marami sa atin na naghahanda nga, ngunit kadalasan, pangmaterial na bagay ang ating pinaghahandaan. May Christmas party, naghihintay ng raffle, kung mananalo, nariyan ng bonus, 13-month pay, at kung ano-ano pang mga makamundong bagay na ating inaasahan o gusto natin makuha. Ngunit ang inang simbahan, inihahanda tayo sa kakaibang paghahanda. At yan ay wala nang iba ang ating kaluluwa, ang ating spiritual na paglalakbay dito sa lupa, na mas mahalaga kaysa sa makamundong bagay. Dahil ang makamundong bagay ay alam nating lumilipas, walang nagtatagal. Ano ang nagtatagal? Ang ating pananampalataya sa Diyos ang madadala natin sa kalakitan kapag tayo ay tinawag na ng ating Panginoong Yesus. Ano ang ihaharap natin sa Kanya? Kung tayo ba ay tunay na nagmahal sa ating kapwa? Kung tayo ba ay nagpatawad sa ating kapwa na nagkasala sa atin kahit gaano kabigat, kahit gaano kahirap, tayo ba ay natutong magpatawad? Inialay ba natin sa Diyos ang mga problema natin? Mga hindi natin minsan ma-solve na problema, hindi natin matanggap sa ating buhay, naialay ba natin sa Diyos? At hinayaan ba natin siyang gumalaw sa ating buhay? Dahil kung hindi, pagsapit ng Kapaskuhan, masaya man tayo physically, ngunit ang ating isip, ang ating diwa, ang ating puso, ay naghahangad pa rin ng kapayapaan na kailanman hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kaya lang makapagbigay ng tunay na kapayapaan sa ating puso ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan po ang diwa ng Adbyento. Lagi tayong inaanyayahang magbalik loob sa Diyos. Kung bakit tayo dumadanas ng kahirapan sa mundo, physically o spiritually, dahil na rin sa ating mga pagkakasala sa ating buhay. May mga dinadala tayo sa ating buhay na nagpapabigat lalo ang mga kasalanang ating nagawa at hindi pa nating inaamin, ikinukumpisal dahil nga nahihiya o dahil kulang pa sa pananampalataya o hindi nagtitiwala na tayo ay kayang patawarin ng Diyos sa kahit anong nagawa nating pagkakasala. Kaya naman kung kayo nakapagsimba simula noong unang linggo pa lamang ng Adbyento, iisa lagi ang paanyaya sa atin ng simbahan, magbalik loob sa Diyos. Noong ikalawang linggo, noong nakaraang linggo, si Juan Bautista ang naging sentro. Si Jesus ang sentro, ngunit si Juan Bautista ay mayroong role na ginampanan para sa pagdating ng Mesiyas. Bago umpisahan ni Jesucristo ang kanyang public ministry, inihanda muna ni Juan Bautista ang mga alagad niya, yung tatanggap sa mabuting balita na dala-dala ni Jesus. Pumunta siya ng ilang, inihanda ang kanyang sarili. Pumunta ng disyerto para doon alisin ang mga bagay na hindi kinakailangan para makasunod sa ating Panginoon. At nang siya ay matapos mag-ayuno, ay pumunta muli siya sa lipunan at doon inihanda ang daraanan ng ating Panginoon din para sa atin. Iyan po ang napakagandang naging bahagi ni San Juan Bautista sa pagpapalaganap ng kaligtasan ng ating Panginoon. At ngayon sa ating mabuting balita, ating narinig na habang bumababa sila sa bundok, ano itong bundok na ito? Ito po kung saan si Jesus ay nagbagong anyo, tinatawag na transfiguration. Nagbago ang anyo niya, nagkaroon ng matinding yung kanyang suot ay naging kulay puti. At doon, nasa kabila niya si Elias at si Moises. Ito po ang nauna pang verses sa ating mabuting balita. At doon, may tanong, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Si Elias ay isang dakilang propeta rin sa lumang tipan na kung saan nagpahayag ng pagdating ng ating Panginoong Hesus din po. Na kung saan
may darating na Mesiyas na magdadala ng kaligtasan sa atin. Ang mga eskriba ay yung mga nag-i-interpret ng batas sa lumang tipan. At sinabi ni Jesus na naparito na si Elias, ngunit sa katauhan ni Juan Bautista. At alam nating maraming hindi naniwala kay Juan Bautista rin. Anong ginawa kay Juan Bautista? Ipinapugot ang kanyang ulo. Naging martir din sa pananampalataya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Iyan po ang sinasapit ng isang taong naninindigan sa kanyang pananampalataya. At yan din po ang hamon sa atin sa araw na ito. Kagaya ni Santa Lucia na ating ginugunita sa araw na ito, December 13, isang martir, isang dalaga, isang birhen, nagpatotoo sa kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya naman, sa atin na nandito ngayon, sa diwa ng Adbyento, maraming panawagan ng ating Panginoon. Ngunit iisa lamang ang patutunguhan. Gusto niya na tayong maligtas, gusto niya tayong sumunod sa kanyang kalooban, nang sa gayon ang kaligtasan na gusto natin makamit ay ating talagang makamtan. Nariyan na po ang pananampalataya, ating natanggap nung tayo ay nabinyagan. Ngunit ang pananampalatayang walang aksyon, walang paggawa, nakatingin lamang, ay hindi tayo kayang iligtas. Laging kailangan gumawa ng mabuti sa kapwa. Manindigan, lumaban, ipagtanggol ang mga inaapi. Yan ang mga kautusan ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan lamang nito, dito natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Wala pong madaling daan. Kahit tayong mga may karamdaman sa buhay, ayan ay sakripisyo na ating iniaalay sa ating Panginoon. May dahilan kung bakit tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok. Halimbawa sa may sakit, tayo ay nakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman sa araw-araw ng ating buhay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Humingi lagi ng awa at grasya ng ating Panginoon. At ang Panginoon ay laging may sinasabi sa atin araw-araw. Linggo-linggo, kapag tayo ay nagsisimba, nagpapasalamat sa Diyos sa natanggap na biyaya, and at the same time, hihingi tayo ng awa at grasya sa Diyos. Nabigyan tayo ng karampatang grasya pa at awa nang sa gayon sa loob muli ng isang linggo, tayo ay makasurvive sa ating buhay, makagawa, piliin ang tama, at iwaksi ang mga kasalanan o temptasyon na kung saan maaari tayong mahulog. Sa pamamatnubay ni Santo Padre Pio, ating idalangin, itaas sa Kanya, na sana ibigyan tayo ng kagalingan, buksan ang ating mga puso't isipan, ang ating diwa, nang sa gayon sa darating na Kapaskuhan, handa tayo na tanggapin si Jesus, ang batang si Jesus sa ating puso, na sa anyo ng isang batang inosente, isang batang umaasa sa kanyang magulang, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayon din tayo dapat. Umaasa tayo sa Diyos at umaasa rin tayo sa mga taong nakapaligid sa atin na magbibigay sa atin ng pag-asa rin at magpapalakas ng ating pananampalataya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng Panginoong Diyos, puso'y linis ng lubos, tuwa't galang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya. Sa pinanghawakan ni Santa Lucia hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalayo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Santa Lucia, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Magsitayo pong lahat. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon,
ating sakari ay isama. Emmanuel, Ngalan mo ay buhay. ngalan mo ay buhay, makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Ang puso namin Ang puso namin ay naghihintay. ay naghihintay, pagkalipin palitan mo ng kalayaan. Nakahanda na ang daraanan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan. Tigim ng pag-asa at kalalakan. Ang iyong pagdating ay aming inaasam. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Emmanuel, Ngalan mo ay buhay. ngalan mo ay buhay, makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Ang puso namin
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pagkinabang ay makapagtulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Lucia sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Pagkatapos po ng ating misa ay agad po nating isusunod ang healing liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. At ang susunod pong misa ay sa ganap ng 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitahin ang buhay na banal ng Sangpari kay Kristo'y lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa paggaling
paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at lusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoon Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay ay nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.